Sabi nitong maliit na mukha, kailangan daw akong mag-inject ng 200 units ng hyaluronic acid para maging parang si Angelina Jolie. Nasaan ang posisyon niya? Hindi pa tapos sa inyo. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa? Ano kayo? Ay. Ha 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 ha. Ay, lanaldanan. Kuya, kung may problema, sabihin natin. Ang ate ko. Ang ganda-ganda niyang babae. Pero bigla na lang nasira ang itsura dahil sa'yo. Nasaan ang ate mo? Lanan. Maganda ba? Lanan. Hehe, maganda ba? Ah, ang ganda ng isang magandang babae. Ginawa kayong mukha ng baboy. Siya ang kapatid ko. Sabi ng puting mukha na ito, kailangan kong mag-inject ng 200 na boteng hyaluronic acid para maging Angelina Jolie. Tingnan mo, hindi naging Jolie. Ngayon, mukha na siyang baboy. Anong tawa-tawa ka? Sinasabi ko sa'yo, kung walang 300,000 pesos ang usapan na ito, hindi tayo matatapos. Nang aabala kayo dito. Hindi, kuya. Ang pangit na nga ng kapatid mo. Nagawa pa namin ganyan siya. Ayos na rin yon. Kung magpapatuloy ka sa walang katuturang gulo. Huwag mong sisihin ako kung hindi na ako magalang. Binibigyan na kita ng respeto, di ba? Mga kapatid, sumugod kayo. Commander, poprotektahan kita. Hahaha. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sige na. Ay, tigilan mo na yan. Kaya mo yan ah. Kaya mo. Bakit ka pa nakatunganga? Harangan mo ako. Harangan mo, anong tinitingnan mo? Lahat kayo, umalis. Umalis ka. Mga kapatid, ito, sinira mo lahat. Ay, bakit ka nandyan? Direktor, natatakot ako. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong magpakatatag. Kung magpakatatag ka, bibigyan kita ng permanenteng posisyon. Ako ay direktor. Lily, huwag kang matakot. Protektahan kita. Hahaha. Maliwanag ang araw. Malinaw ang kalangitan. Kayo, huwag kayong lumapit. Oh, isa pa palang may pinag-aralan, Jiel. Mas lalo akong na-excite sa sinabi mo. Marunong akong makipaglaban. Haha, tama, marunong din pala mag-kung fu ang boss namin. Baka pwede kayong mag-ensayo ng dalawa. Hahaha. Huwag kayong mangamba, huwag matakot sa batang babae. Batang babae, ilabas mo na ang armas mo. Para makapag-usap tayo ng mahinahon. Ay. Kuya. Talagang walang utang na loob itong mga batang ito. Iniwan nila akong mag-isa.
You, huwag kayong mag-isip na dahil marami kayo. Natatakot ako sa inyo. Kung lalapit ka, papatayin kita. You, may lagnat ka. May problema ba ang utak mo? Umalis ka na. Ay naku, ikaw na batang ito. Bakit ang dumi ng bibig mo? Ay, ako na. Nawalan ka na ba ng bait? Bilisan mo at linisin mo ito. Tandaan mong linisin ng mabuti. Huwag kalimutan, gusto ko ng mainit na kape. Ay, patay na. At ako pa. Hahaha. Kuya, 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 kuya. Kuya, okay ka lang ba? Kuya, 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 kuya. Kuya. Nagising na kuya, 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 nagising ka na. Kuya, huwag mo akong hawakan. Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo akong hawakan. Huwag kayong lumapit. Kuya, bakit parang babae ang sigaw? Yung tatlong tsinelas ba yun? May mahika ang babae na yan. Wang Li. Yung batang babae na may walis. Hindi. Naging babae na ako. Kuya, bakit ang hina ng boses mo parang babae? Na, kuya, hindi ako ang kuya nyo. Ay. Tapos na, pare, talaga namang nawala sa katinuan. Sandali, isama mo na ako, umalis na tayo. Parang swerte na ako sa buong buhay ko. Bakit nagiging babae ako? Ay. Pare, nagising ka na. Sino ka ba? Anong sabi nila sa ospital? Sila ba ay magbabayad? Magkano ang ibibigay nila? Ay. Talaga nga. Ay naku, huwag mong sabihin. Ang katawan mo. Ay naku. Yung mukha mo, ay naku. Hindi masama. Haha. Ay, pero... Paano ko haharapin ang mga kapatid ko? Punta ako sa nakababatang kapatid. Saan na napunta ang nakababatang kapatid? Ay. Siksusando. Tawag ka, tawag ka. Ito ang numero ko. Hello, makinig ka sa akin. Kahit sino ka man. Dito sa katawan ko, dapat kang magpakabuti. Kung susubukan mong gawing kahiya-hiya ang aking katawan, patayin kita. Ako si Wang Li. Iyong katawan iyon. Anong ibabalik mo pa sa akin? Si Wang Li talaga. Makinig ka. Ngayon, kailangan nating ipalit ang katawan natin pabalik. Hindi ako alintana kung nasaan ka. Pupunta ako sa'yo. Kailangan kong ibalik ang katawan ko. Pero sasabihin ko sa'yo, huwag mo akong bastusin. Ako ang kuya. Huwag mong gawing kahiya-hiya ang katawan ko. Wala akong pakialam, wala akong pakialam, wala akong pakialam, wala akong pakialam. Gusto ko lang ang katawan ko, nasaan ka? Aji, huwag ka nang umiyak dito. Nasa ospital ako. Dali, lumapit ka sa akin. Sige, huwag kang gumalaw. Pupunta na ako sa'yo. Kuya, bakit ka umiiyak? Nabaliw ka ba? Lene.
Lily, okay ka lang ba? Hindi ako si Wang Li. Nagpalitan kami ng kaluluwa ni Wang Li. Yung Lily mo, matagal nang umalis. Mukhang sobra ka nang nanood ng short drama. Alam ko na mali na palagi akong humihingi sa'yo ng pera. Pero gusto ko lang namang makapag-ipon para sa ating bahay. Ira the way, kailan mo ibibigay yung 3,000 ngayong buwan? Pumunta ako sa lalaking ito. Gumagastos ng pera ng babae, tapos ang lakas ng loob. Wang Li, bilisan mo. Ikaw na ang nakaduty. Ay, pagdating ko, makakapag-usap tayo ng maayos, ha? Hoy, Zhao Jenna. Hindi ba't ito ay para sa ating honeymoon house? Ay naku. Huwag. Kung talagang gusto mong ibigay sa akin. Sige, okay lang. Sige, hintayin mo ako mamaya. Yanan, kuya, tumingin ka ng mabuti sa mga mata ko. Sino ako, Yanan? Hindi ikaw si Yaife. Karaniwan, tinatawag mo akong pangya. Pangya. Ano ang tawag ng nanay ko na tiyahin mo? Talagang hindi ka kapatid ko. Sino talaga ang nasa katawan mo? Astig, nagpalitan ng kaluluwa. Kahit sa mga nobela, hindi nila ito kayang isulat. Hindi ka ba natatakot? Anong ikakatakot? Kailangan mo lang magpanggap na kuya ko. Huwag kang magpakita ng kahinaan. Natatakot ako na malaman ng mga kaaway na ganito ang kalagayan mo ngayon. Baka kainin ka nila ng buo. Lanan. Hindi ko pa naipapasa ang aking thesis. Kailangan ko pang dumaan sa defense sa susunod na linggo. Kailangan ko ring dalhin ang nanay ko sa doktor. At marami pang iba, huwag mo nang sabihin. Sasabihin ko sa'yo ngayon. Kailangan mong ibalik ang katawan ko ngayon. Huwag nang umiyak, lumapit ka dito. Halika. Hindi ba tayo mamamatay dito? Hawakan mo. Makinig ka. Bibilang ako ng 321,321. Bumalik na ba tayo? Wala, ulitin mo. Matapos na ang bayarin ni kuya sa kanluran ng lungsod ngayon. Hindi ako makakapunta. Ako, nagdidiyarhe ako ngayon. Hindi ako makakapunta. Ako, pupunta ako. Pupunta. San, 2, 1. Wang Li, bakit nandito ka sa tago? Malapit nang magsimula ang operasyon, bilis. Pupunta ako para tulungan ka. Kailangan mo ring tulungan ako. Kapatid, ikaw ang kuya ko. Huwag mo akong bigin ah. Ay naku, anong gagawin ko? Ayan na. Ay, anong ginagawa nyo? Ay naku, anong ginagawa nyo? Bakit kami nandito sa Hewen? Ay naku, hindi ba't mas nakakaakit pagkatapos magpa-donate ng dugo? Hindi ba't ikaw ang nagsabi niyan, boss? Wala nang oras. Si Yaoma, hubaran mo siya. Sage, she is a beast. Slilin will din living it up. Cool. Mukhang papalitan mo ang modelo. Maaari na ring ituring na kabayaran sa pagkawala ko bilang babae. May pulis at bombero. Sobrang init na nila. Magretiro na ako, pare. Ako'y may puso na asul. Sabihin mo ang pangalan ko, alam mo kung sino ako, ako'y may pusong asul, sabihin. Tungkol sa banda ko. Molly, kunin mo ang gunting. Hallelujah. Babae, aset ang iyong hallelujah. Aset ang iyong hallelujah. Hindi ko ibibigay sa'yo, kasi hindi ko pa nagagawa ito dati. Huwag mo akong paniwalaan, panoorin mo na lang. Anong ginagawa mo dyan, lumayas ka na? Aalis na ako agad.
Handa na ang pera ni Kuya Aksu. Ito lang ang 2 salita. Kulang pa nga sa interes. Kamakailan, tinapos ako sa pera. Pahintulutan mo ako ng kalahating buwan. Linggo-linggo. Siguradong babalik pa ako sa 1 linggo. Kuya, ang ibig kong sabihin, hindi mo kailangang magbayad. 3 araw, 3 araw. Kuya, 3 araw. Sa 3 araw, babalik talaga ako. Ang ibig kong sabihin, hindi mo kailangang magbayad. Ay naku, kuya. Kuya, may pera ka. Kung may pera ka, huwag mong galawin. Mayaman ang pamilya ko. Ay, pupunta na ako. Talagang mabait ang kuya ko. Kuya, binobola mo lang sila para mahuli. Oh. Magbayad ka na, hindi ko kaya. Hindi ko talaga magagawa yan. Anong klaseng trabaho to? Ayoko na talaga, ayoko na. Wang Li, tulungan mo ako. Sobrang hindi ko na kaya. Sabay tayong maglakad. Basta alis na rin ako. Dapat masulit ko ang huling pagkakataon. Hahaha. Narito na. Nandito ako para sa iyong konsultasyon. Dr. Wang, tanggalin mo na ang damit mo. Oh. Wow, hahaha. Hindi ka tinawag ng direktor. Di ba madalas mong sinasabi na bobo ako? Pupunta ako para mag-aral. Mag-aral, mag-aral. Maganda, tuloy tayo. Hello. Tumigil na, tumigil na. Tumigil na, tumigil na, nagkamali na ako. Ito ay isang profesional na pagsusuri. Lumayas ka na, tatawag na ako ng security. Sino ba nang may pakialam sa kayabangan mo? Ayoko na dito. Tapos ka na, Wang Li, 80,000. Nasira na ang pangalan ko dahil sa'yo. Ngayon, sinasabi na ng lahat na ako ay may sakit sa ulo. Kawawa naman, mawawalan na rin ako ng trabaho. Kailangan ko pang magbayad ng 80,000 sa ospital. Para sa gamot ng nanay ko sa susunod na buwan, hindi ko pa alam kung paano ko gagawin. Nasa ospital ang nanay mo, Jenen. Dahil hindi na ito maibabalik. Mag-set tayo ng alituntunin. Susubukan kong panatilihin ang trabaho mo sa katawan mo. Para hindi mag-alala ang nanay mo. At ako naman ay magtatanggol sa iyong dangal. Yenen, para hindi magalit ang mga kapatid. Sa 20 pahinang ito, kailangan mong matutunan ito ngayong gabi. Kasi may pagsusulit sa ospital bukas. Nasa akin ang desisyon kung magiging regular ako. Halika. Ito ang aking listahan ng utang. Kailangan kong makuha ang perang ito bukas. Ibabalik ang kanilang mga pangalan, telepono at ugali ng bawat isa. Kunin mo at aralin.
Si Li Guangtou ay mahilig sa dangal. Huwag siyang pilitin sa harap ng iba. Si Ginang Zhang ay mahina sa matigas. Natatakot si Boss Zhao sa kanyang misis. Ano ba ito? Puro pera at goma na guwantes. Ano ba ang koneksyon nito? Dalawang tao ang nag-aaral. Yu ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hindi ba't isa siya sa mga mamumuhunan ng ospital natin? Kaaway ni Susanduo. Sasabihin ko sa'yo, may pera ako para kay Susanduo. Ngunit hindi ko ibibigay ngayon. Ano nang gagawin natin sa aktwal na operasyon? Magbigay tayo ng demonstrasyon ng intravenous injection. Wang Li, bakit ka nakatitig? Ikaw ang sinasabi ko, wala akong pakialam. Parang nakita ko ang hipag ko kanina sa daan. Anong ibig mong sabihin? Lanan. Lanan. Mahal, hindi ba't nangako ka sa akin? Napupunta tayo sa Singapore, Malaysia, at Thailand ngayong taon. Nakapaghanda na ako ng mga cashmere na panty. Zhao naiinis. Si Wang Li ay isang magaling na estudyante, ginen. Siguradong walang problema. Tama ba, Wang Li? Bilisan mo na, Wang Li, anong nakatungo ka pa dyan? Ako lang ang marunong mag-inject, pero ang totoo, marunong lang akong manakip. Hindi naman talaga ako marunong mag-inject. Pasok sa balat, maliit ang anggulo. Bawasan ng dugo, itulak ng pantay. Shit, alam ko na may iba ka nang kinakausap sa labas. Hindi ko inasahan na ganito kasaya ang laro mo. Patayin kita para makapaglaro ka. Para makapaglaro ka, papatayin kita, makakatanggap ka ng 100,000 yuan sa alipay. Hey Wang Li, bakit ka nag-imbestiga? Ito ba ang sinasabi mong matalino? May malaking tao sa labas, Dian. Sobrang pangit ng taong iyon. Wang Li, ayusin mo na ito. Ako na naman. Malayo ba talaga ako sa kanya? Bakit hindi ko magawang maging ganito? Si Shi Jianan, gusto ka kausapin ng boss namin. Ang boss nyo. Nanan, miss na kita. Boss Tsu, hindi maganda ang sinasabi mo dyan. Nanan, ako si Lily. Alam ko na. Sinasabi ko, nagpalit kami ng kaluluwa. Sigurado akong hindi ka maniniwala. Pero ako ay isang taong may mataas na edukasyon. Siyempre, hindi ako naniniwala. At saka kahit na ikaw si Lily. Ganyan ka ngayon. Paano ako magkakagusto? Nan, sinabi mo. Ano man ang maging anyo ko, magugustuhan mo pa rin ako. Pakiusap, ang mga lalaki ay laging nagugustuhan ang mga bata at magaganda. Tingnan mo kung anong uri ka. Saka, gusto ko ng pera. May pera ka ba? Gusto ko lahat ng uri. Magising ka na. Yee! Shi Jianan. Ikaw. Tulong. Magtatanong ulit ako sa inyo, malayo ba talaga siya sa kanya? Bakit hindi ko maabot ang ganitong itsura? Ito ay dahil sa iyong batayang buto na hindi masyadong maganda. Hindi lumaki ng maayos ang mga buto. Tungkol sa proporsyon ng iyong cheekbone at jawline. Talagang medyo iba. Hindi tama ang hugis ng mukha. Pero ang iyong mga tampok ay talagang may sariling karakter. Baka masaktan ang iyong pride kung masyadong purihin. Sa madaling salita, hindi ito maganda. Haha, syempre. Kailangan natin ng kabuang disenyo para dito. Maging sa panggagaya, wala tayong mapaglagyan. Ang estetika ay subyektibo. Ay, syempre. Hindi ka tumutugma sa tradisyonal na pamantayan. Sa madaling salita, pangit ito. Wala bang kahit kaunting pag-asa? Laging may pag-asa. Kailangan nating optimize ka. Kailangan munang palitan ang ulo. Nurse Wang. Sasabihin ko ang totoo. Ang ibig sabihin ng doktor na siksu ay wala ka ng pag-asa.
Pero pwede naman tayong gumawa ng kaunting kaaya-ayang hitsura. Nagawa ko na ang iyong bayarin. Dinala mo ako dito para sa bagay na ito. Hindi ko ba kayang ayusin ang bagay na ito? Ay, huwag nang magsalita ng masyado. Narito, tingnan mo ang video na ito. Hello, at Zhao. Hindi ba't ito ay para sa ating bahay na pag-aasawa? Hey, Dashan, huwag kang umiyak. Alam ko na, hindi ko na sana ipinakita. Nagkamali ako. Sige na, nagkamali ako. Tama na. Huwag kang umiyak, pangit na lalaki. Hindi na ba natututo ang mga tao sa ospital nyo? Hindi mo pa ako pinapayagang umiyak ha? Pinapapalo mo pa ako? Nasaan ang katarungan? Tao, tulungan nyo ako. Lahat, tingnan nyo ito. Itong masamang ospital na ito. Sinira na ang aking mukha, pinapapalo pa ako. Ay. Huwag kang mag-alala. May sasabihin tayo, pumasok na tayo. Anong sasabihin ko sa'yo? Hoy, matagal ka nang nakahiga dito. Para kaming nasa hotel dito. Ha, anong problema? Binugbog mo ako, hindi na ako makakaso ng karapatan ko. Haha. Anong karapatan ang kinakalakal mo? Yung konting pasa sa mukha mo lang. Huwag na magyabang, magbayad ka na at umalis na. Anong bayad ang kailangan? Susubukan kong kalkulahin para sa'yo. Bayad sa paggamit ng lugar. Bayad sa aircon, bayad sa security at pangangalaga. 800 bawat araw. 2 araw, 1,600. Haha, cash o scan. Haha, ang yabang ninyo talaga. Ay, ate, huwag kang mag-alala. Walang paligoy-ligoy, hindi ka magbabayad ngayon. Maniwala ka o hindi, itatapon kita. Uy, kuya, makipag-usap ka ng maayos. Babae naman, kaya ko yan. Kaya mo pa ba? Nakagawa na ako ng ilan. Ngayon, kaya mo na ba? Depende pa rin yan sa kuya mong teacher. Ito. Uy, anong nangyari dito? Tama ang sinabi ng binata. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang manakit. Sino ka, matanda? Nasa tabi ang klinika ng mga lalaki. Mukhang nagkamali ka ng lugar. Nakikialam ka. Mukhang may pasa nga ang mukha ng ginang na ito. Kailangan pa bang magbayad ng pangangalaga sa inyong ospital para sa mga medical na alitan? Ay, umalis ka na. Lolo, bigyan mo naman ako ng hustisya, ha? Matanda ka na, wala kang alam. Ako ang may sabi sa ospital na ito. Kung magpapaligoy-ligoy ka pa, pati ikaw ayusin ko. Ilagay mo ang baton. Hoy! Ayaw kong ilabas. Anong problema? Kahit dumating ang direktor nyo, hindi niya ako matapang na gagawin ng ganito. Haha! Ang lolo talagang mahilig magyabang ah. Pakinggan nyo. Naniniwala ba kayo? Noong nag-army pa siya, nakasuot pa siya ng bukas na pantalon. Sige, subukan mong manakit sa akin. Nag-aaway na. Hahaha. Sinaktan ang matanda. Tulungan niyo ako. Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo na naman si Zhao? Ang babaeng ito. Sinasabi pang kahit ang direktor ay kailangan humingi ng tawad sa kanya. Ikaw ba ang direktor? Agad mo akong ayusin. Ang cosmetic hospital ay hospital din. Kailangan ding lutasin ang problema ng mga pasyente. Ay naku, parang sayo na lang itong ospital. Sa pagtanda, hindi ba pwedeng hindi malito? Lolo, mauuna kang umatake. Iyan ang mali mo. Ganyan, magpasensya ka at humingi ng tawad, sige na. Lanan. Hindi marunong magtimbang ng tama at mali. Haha. Narinig mo, humingi ka ng tawad. Kung hindi, huwag mong asahang makalabas ka ngayon. Lanan. Magaling. Nakita ko na ang pamamahala ng ospital nyo ngayon. Sa isang salita, pwede nang isara ang ospital nyo. Hahaha. Ngayon, ang matanda ay yumuko at magpaalam sa akin. Sabihin mong si Hu ang nagkamali. Papalayasin kita. Apo, kung hindi Ang tunay na lalaki ay hindi natatakot sa harap. Walang problema, ako na ang bahala. Bakit pa po kayo mag-aalala, Lola? Ang paghingi ng tawad ay hindi nakakahiya. Ano ang pangalan mo? Halika. Tumingin ka ng mabuti ha.
Anong nangyari kay Li Jiangwo? Gusto mo bang magreklamo sa akin, Li Jiangwo? Pangulo ng Sunshine Medical Beauty Branch ng Welfare Group. Tandaan ko na. Tandaan mo ang kalokohan. Huliin mo ako. Siyang nagkamali, ako ang sasalo. Sobrang yabang, no? Yabang pa. Iyon eh, nag-army ka pa. Mga matandang walang kamatayan. Ang ginawa mo ngayon ay labag na sa batas ng iligal na pagkulong. Sadyang pananakit. At pagsisisihan mo ang nangyari ngayon habang buhay. Hahaha. Alam mo pa ang batas. Haha, kuya. Sabi niya tayo ay lumabag sa batas. At sinabi pa niyang pagsisisihan natin ito habang buhay. Hahaha. Tay, huwag mo namang takutin ang tao. Ganito, ikaw. Gumawa ka ng sulat ng pangako na hindi ka na muling gagawa ng gulo. Saka kita pakakawalan, he. Eh kung hindi ako sumulat. Len kaya't dadalhin kita sa security room. Kailangan mong magpakatino. Nan, dalhin si Zhao Hu. Sige, hintayin mo. Hintayin, anong nangyari? Naisip ko na, hayaan mo akong tumawag. Hahaha. Ang tawag ay para kunin ang anak mo. O kaya ay makipag-away sa akin. Sinasabi ko sa'yo, ako ang boss dito. Ay. Ginoo, tumawag ka na lang. Naghihintay kami sa'yo. Lanan. Hello, Xiao Wu. Nasa Sunshine Medical Aesthetic Hospital ako. Inaresto ako ng mga gwardiya ng walang dahilan. Ipagbigay alam sa grupo ng mga tagapagbantay. Magtipon ng lahat. Dumating ka agad. Hindi ba't sinabi mo kanina na may grupo ng mga tagapagbantay? Ha? Sino bang tinatakot mo, matanda? Grupo. Li Jiangwo. Pangulo ng ika-27 sanggay ng Welfare Plus Medical Group. Nagsimula noong Marso ng nakaraang taon. Tama ba ang sinasabi ko? Sino ka ba? Chen Zhenhua, Executive Director ng board ng grupo. Hindi ikaw. Chen. Yelan, narinig ko dati. Na ang direktor ay darating para sa isang random na inspeksyon. Ito ba ay ikaw? Kung hindi ako, sino pa? Pabibo. Tinanong ko ang namumuno sa grupo, isang batang tao. Siguradong sinungaling ang matandang ito. Hayaan siyang tumawag para makumpirma ang pagkakakilanlan. Alam ko yung matandang iyon. Aha. Para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, bakit hindi mo siya tawagan para makumpirma ang pagkakakilanlan? Mas mabuti ito para sa ating dalawa. Haha. CJ. Nakikita mo ba, pinsan? Yung peking bagay, tiyak na peking. Ay naku, ang pagmamalasakit ay nagdadala ng mahabang paglalakbay. Gino. Huwag magmadali po. Kayo ay magpakatagal. Naghihintay kami. Magandang araw, ang numerong tinatawagan nyo ay hindi makakonekta sa ngayon. Mangyaring tumawag muli mamaya. Pasensya na, ang subscriber na tinawagan nyo ay hindi available sa ngayon. Mangyaring tumawag muli mamaya. Hahaha. Patuloy sa pagpapanggap. Matandang bagay, Denny. Naging direktor pa ng grupo. Ang chairman na hindi makontak sa telepono. Hahaha ay. Masyado nang malaki ang biro na yan, matanda. Ganito na lang. Kneel down ka at mag-sorry sa amin. Hindi na namin itutuloy ang usaping ito. Ginoo, kung hindi. Baka ikaw na lang ang gumawa. Kung totoo ang sinasabi ng matandang ito, baka mapansin pa itong sirang ospital sa balita. Kung hindi totoo ang sinasabi ng matanda. Delikado siya, di ba? Kailangan ba nating tumawag ng pulis? Anong pulis-pulis? Kung talagang mangyari ito mamaya. Gamitin mo ang katawan ko para gawin ito. Li Jiangwo. Ibibigay ko na sa iyo ang huling pagkakataon. Agad na mag-ayos. Siya sa atin ng mabuti ang mga paglabag sa procurement at mga alitan sa ospital. Humingi ng paumanhin ng publiko at magbayad ng danyos. Huwag makinig sa kanya.
Yung matandang manloloko, galit na galit sa kita ng ospital natin. Lolo, hindi mo tinanggap ang alok na inumin. Kainin mo na lang ang parusang inumin. Dinala siya ni Zhao Hu sa security room para magpahinga ng mabuti. Dumating ang pamilya para kunin siya. Nakuha ko lahat ng ito sa video. Binubuli mo ang matanda. Tingnan niyong lahat. Ipopost ko ito online. Kuya Tiger, narinig ko may gumagawa ng surgery na hindi nagbabayad at nanghihingi pa ng pera. Ay, hindi. Ayaw ko ng pera. Magaling talagang magaling. Ito ay ginawa ko ng mag-isa. Walang dapat ipag-alala, ang mga tao ko ay magsisisi kung dumating sila. Ay naku, nagkukunwari pa rin siya ngayon. Ako si Zhao Hu, kilala sa pagiging walang awa. Hindi ko pinapalampas ang mga matatanda at bata. Dalhin sa security room. Tama na. Lahat kayo, tama na. Susanduo. Li Jiangwo, nandito ang ospital ng plastik na operasyon. Hindi ito isang iligal na lugar. Yun Susanduo. Ang boss ng Xichen. Siya ang dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-enjoy, di ba? Ang taong ito ay hindi basta-basta. Yun tingnan natin kung gaano siya katindi. Puno ng mga kalamnan pero walang laman. Tamaan mo ako ng isang suntok. Si Wang Li, isang duwag na batang babae. Ay, Wang Li. May lakas ka na pala. Umalis ka na dyan. Mas malakas na ako ngayon. Sandali. Bitawan mo ako. Huwag, bitawan mo ako. Kaibigan. Sino to? Nang-aapi ng babae para sa kasiyahan. Sensya na, nahuli ako sa daan, Chairman. Bumalik ka at magsulat ng pagsusuri, di ba? Ikaw talaga ang chairman ng grupo At ito rin ang iyong posisyon. Sa pinakamababa, makakakuha ka ng posisyon bilang pinuno ng auditing team ko, sorry. Chairman Chen, wala akong nakitang mabuti. Dapat akong mamatay dahil hindi ko nakilala ang tunay na Diyos. Dapat akong mamatay. Ang taong ito ay kapitan ng seguridad. Nang aabuso ng kapangyarihan, manggugulpi ng mga kasamahan at kliyente. Tanggalin ang lahat ng tungkulin at managot. Ihuli niyo siya. Tagapangulo, pakiusap. Ang inyong grupo ay magsasagawa ng investigasyon. Kasalanan ng ospital ito. Hindi kailanman tatakas ang grupo. Ang ospital na hindi dapat magbayad ay hindi magbibigay ng kahit isang sentimo. Naiintindihan mo ba? Li Jiangwo. Pinapayagan mong gumawa ng kalokohan ang mga kamag-anak mo. Kulang sa pamamahala. Ihinto ang lahat ng mga tungkulin. Tinatanggap ko ang pagkukulang na ito. Ngunit kailangan mong tanggalin ako sa posisyon. Kailangan ay aprubahan ito ng buong lupon ng mga direktor ng magkakasama. O kaya naman talagang may nagawa akong iligal. Kung hindi ka karapat dapat na kunin ang papel ko. Kaya may karapatan ba ako? Kaya may karapatan ba akong tanggalin ka sa posisyon? Ay, Lily, huwag ka nang magpatawa. Halika na dito. Si Shijianan, alam na ni Lily ang tungkol sa'yo. Mula ngayon, naging magkaibigan na kami ni Lily. Ikaw talaga, maliit na tripa. Direktor, agad mong paalisin ang babaeng walang pakundangan. Sa ospital na ito. Wang Li, isa ka lang pansamantalang empleyado. Anong drama ang ginagampanan mo dito? Li Jiangwo, ginamit ni Chen Bo ang peking gamot bilang tunay na gamot sa ospital. Dapat na niyang tanggalin sa posisyon, di ba? Kung totoo ito. Pwede siyang kasuhan. May ebidensya ka ba? Mag-ingat ka, sasampahan kita ng kaso ng paninirang puri. Tingnan mo ito, Li Jiangwo. Ang botulinum toxin production area ng Bangzi Country ay nasa Bao County, Jiangbei. Ang pinagmulan ng hyaluronic acid ng bansang magandang bansa ay sa Jiangdong Yichun. Ang mga rekord ng pagbabayad na ito ay nakasulat sa puti at itim. Huwag mong sabihin wala kang alam. Enad, ihuli mo siya. Agad na ipasara ni Tim Song ang lahat ng bodega ng gamot. Si Li Jiangwo ay sinuspinde na sa pagsusuri. Kung totoo man, ipasa sa mga kinaukulang ahensya. Kinuhanan ng pribadong larawan ng pasyente at ibinenta sa kumpanya ng beauty salon. May record ako ng bank transfer. Ginoong Chen, gusto mong lipulin lahat. Akala mo ba, mga utang ng ospital, lahat ba ay sa akin?
Gusto ni Wang Li na maglaro. Sabay-sabay tayo maglaro. Noong nakaraang buwan ikaw, ninakaw mo ang pribadong larawan ng pasyente at ibinenta sa kumpanya ng panghuhiram ng kagandahan. May record ako ng transfer na yan. Kaya pala kamakailan lagi akong may mga nagbebenta ng pautang sa akin. Ikaw pala yun. Siya pala yun. Ako pala yun. Huwag kang ganyan, wala talaga sa phone ko. Li Jiangwo, ulitin mo pa sa akin, ha? Sabi ko na nga eh. Anong nangyari, ha? CJ, ibigay mo sa akin ang record ng transaksyon ngayon din. Kung hindi mo maibigay, pipilitin kitang umalis na nakaluhod ngayon. Naku. Lene. Ibigay mo na yan. Uy, mukhang masaya si Li Jiangwo. Hankian-kian. Oh, magkikita tayo sa dati nating lugar mamaya. Ang ganda ng romance na ito. Li Jiangwo ay... Si Li Jiangwo ba ay ang asawa mo? Pagkatapos na natin pag-usapan ang pribadong bagay ni Li Jiangwo. Una, kunin mo ang records ng transfer. Nasa computer sa opisina ko kung meron. Sundan mo ako. Yield. Nasa folder na ito mismo. Walang laman. Paano pwedeng mangyari ito? Kahapon na. Li Jiangwo. Ano to? Kredito ng kumpanyang pinagbentahan, Meili Day Financial. Li Jiangwo, may connection ka sa lending company. Ito ay voluntary na serbisyo na ibinibigay ng mga pasyente natin. Yan ang naalala ko na. Noong nakaraang buwan, pinagawa ni Director Lee sa akin na kuhanan ng post-op photos ang mga pasyente para sa follow-up ng resulta. Nakita mo na. Kita mo na. Hindi siya. Sabi niya kailangan ko raw makipag-usap sa customer para kunin ang impormasyon ng customer. Sasabihin na pwede kang bigyan ng diskwento gamit ang bank account number. Gago, ginagamit lang nila yon para mangolekta ng personal na impormasyon. Ako si Susanduo, ano bang trabaho ko? Di ko ba alam? Di ko alam. Di ko maintindihan. Kung hindi siya kukuha ng larawan, kukunin ang aking internship points. Hindi na ako okay. Direktor, si Zhao Meifeng ay gustong tumalon mula sa bubong. Ano? Bilisan. Ay naku, ikaw ang gustong tumalon. Ilagay mo na yan. May gustong tumalon. Talagang gagawin mong magpatalon. Ayoko na. Huwag kang gagalaw, huwag kang lumapit. Tingnan nyo kayo. Ang pangalan ng kapatid kong babae ay maganda. Nainganyo silang umutang para magpaayos. Ngayon, wala na siya. Palagi pa rin kaming binabantayan ng kumpanya ng utang sa bahay namin. Ginoo, muling mag-imbestiga ang grupo na nagsasakdal tungkol sa medical na issue ng kapatid mong babae. Kung ito ay responsibilidad ng ospital, tiyak na magbabayad sila. Magbabayad. Kaya mo bang bayaran ng isang buhay? Pinilit siyang mangutang dahil wala siyang pera. Pinilit siyang magpakamatay. Tingnan ninyo. Kung hindi ko mabayaran ang utang, kukunin nila ang anak ko. Mga gago na ito. Ate, yung nakababatang kapatid mo ba ay may mole sa kaliwang pisngi? Mahilig magsuot ng pulang bestida. Paano mo nalaman? Hindi lang ako nakakaalam. Alam ko pa na peke ang pirma niya sa loan contract. Ano? Template ng pirma sa opisina niya. Ginaya ang notes ng pasyente. Gumagawa ng peke na loan. Kumakain ka ng suhol, nag-akusa ka ng walang batayan. At saka, ikaw ay isang estranghero. Paano mo malalaman ang tungkol sa amin at sa aking mga bagay? Walang dahilan para dito. Jiangwo, ipaliwanag mo itong record ng rekomendasyon at rebate. May nangyaring masama sa asawa ko. Agad na ilipat ang database ng mga kliyente. Kapatid, mahigpit ang sitwasyon ngayon. Doblehin ang pera, bilisan mo. Kaya ang kapatid ko ay talagang pinilit na mamatay. Hindi ba babasa siya ay pinahamak ng sistemang ito ng kasakiman? Kasi siya ay nakipagsabuatan sa mga mapagsamantalang kumpanya ng pautang, na talagang nang-aabuso ng pera, at nagdadala pa ng kamatayan.
Papatayin kita. Nagkamali na ako. Wala nang daang pabalik. At ikaw, Wang Li. Pumunta ka sa opisina ko sa ikatlong drawer. Kunin mo ang Yesyu at dalhin mo ito ngayon. Pumunta ka at mag-ingat ka. Hindi naman siguro. Gusto ko. Magandang babae. Patay na. Ang pasyenteng si Zhang Mili ay nagdulot ng kabuluhan dahil sa hidwaan sa utang. Inirekomenda na ipasa ito kay Lao Go para sa psychological counseling. Psychological counseling. Hindi ba't ito ay panggigipit? Ayos, si Litigo ay talagang naglalaro ng madilim. Si Li Jiangwu, ang walang silbi, hindi pa nakapagpatay ng computer. Nabura ko na ang lahat ng impormasyon sa database. Nandito rin ang mga listahan ng kliyente. CJ, magkita tayo sa dati nating lugar. Ay. Hindi tama. Dapat mayroon pang ifesi dito si Li Jiangwu. Ito ay si Lao Gao. Akala ko dati, ang mga utang na pinapabilis niya ay ito. Panlasa ni Li Jiangwu. Talagang 10 taon na parang isang araw na pangit ah. Ako ang tutulong kay Director Li na kumuha ng damit. Damit. Itong 80 disc na ito ay damit din ah. Ito ah. Ito ay hugis puso na lead disc. Mataas na teknolohiya hehe. Talaga namang marunong kang mandaya. Ngunit ang 128,000 na utang mo sa kumpanya ay dapat nang bayaran, di ba? Hindi pa ako nanghihiram ng pera. Ang mo yun. Ang pirma mo yun. Yung kontrata na ito, Wang Li. Talagang magaling magpanggap ang dienyo. Kahit ang sarili nilang tao, niloloko pa. Fake yung kontratang ito. Ano? Noong unang araw ng internship ko, sabi ng DN masyadong pangit si Wang Mili. Papasok ako sa pangalan ni Wang Li. Pero kapag ako ang pumipirma ng kontrata, lagi kong pinipirmahan si Wang Mili. Kaya't ang kontratang ito ay peke. Hahaha. Medyo nakakatuwa ah. Ito ay panggagahasa. Ang panggagahasa ay imbitasyon. Tara na .
Maglakad-lakad tayo sa langit, mga kapatid. Lahat kayo umatras. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Narinig nyo ba? Maghintay kayo sa akin. Magsasama-sama tayong mamatay. Kuya, kuya. Hey, hindi kuya ito. Huwag mag-alala, dahan-dahan lang, anong nangyayari? Yung Wang Li, inagaw siya ng mga tao, sino nang gumawa niyan? Yung lolo. Yung gago ang gumawa niyan. Doon sa kupunan, magtipon ang mga bantay. CJ. Salamat. Salamat sa regalo ni kuya. Magpakasaya ka sa pag-indak. Salamat kuya sa iyong maliit na puso. Pasok. Kita mo, ito ang tinatawag na pagsasanay para sa muling pag-empleyo. Kung hindi mo mabayaran ang utang, tutulungan mo ang kumpanya na kumita. Ate Wang Li, bakit ka nandito? Haha, Ate Xiao Liu. Ako si Xiao Ya. Xiao Ya, ang tagal nating hindi nagkita. Ang ganda mo na ngayon. Dito kumikita. Nagdala ako ng mahigit 80,000. Ngayon, dahil sa interes, 180,000 na ako, hindi na ako makakaalis. Hahaha. Tapos na ito. Wang Li, pipiliin mo bang kumita ng maayos sa kumpanya? Oh. Lanan. Huwag mong sabihin maganda ang katawan mo. Talagang maganda ang kalidad. Yo. Susando. Hahaha. Bihirang bisita. Kilalang kilala mo ako. Nandito ka na naman at nagmamagaling. Hahaha. Sa usaping pera, magaling ako. Pero hindi ako gagawa ng bagay na labag sa konsensya. Lahat tayo ay nasa industriyang ito. Putang ina, sabihin mo sa akin ang tungkol sa konsensya. Anong pagkakaiba mo sa mga puta? Ayusin ko ang pera mo. Mula ngayon, maghiwalay na tayo ng landas. Ine, anong bagay yan? Pinalaya mo siya. Maaari kong ibigay sa iyo ang ifesi. Yung ifesi na sinasabi mo, yung kay Li Jiango. Hahaha. Hindi ko inasahan. Sige, patay na batang babae. Natuto ka na ring maging bayani sa pagligtas ng babae. Huwag kang masyadong magbiro. Ikaw, isang tao sa lipunan. Hindi kita ililigtas. Kung hindi dahil sa pagiging masunurin mo sa iyong ina. Pumunta ka na sa nanay ko. Ay. Hindi ko akalain na hindi ka ganoon kadali. Simula pagkabata, hindi na siya nakasama sa tatay ko. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng ina mula pagkabata. Pero ngayon, matanda na siya at bumalik na. Kahit na mahirap, nagawa mong alagaan siya, hindi madali yan. Hindi ka rin naman masama. Kailangan ng nanay mo ng maraming pera para sa sakit niya. Kaya pumasok ako sa industriya ng pagpapaganda. Mas mabilis kumita sa ganitong industriya. Sa panahon ngayon, kung ayaw mong kumita sa iligal na paraan, mahirap. Ay, nasa paggawa, ang langit ay nakatingin. Hindi kailanman pababayaan ng Diyos ang mabubuting tao. Para ngayon, ginagawa namin ang mabuting bagay na ito. Hindi namin matapang gawin ito sa isang maikling pelikula. Kumusta, Yifi? Ngayon, si Dog Brother ay nakakuha ng 500 bagong item. Lahat ay mula sa Sunshine Medical Beauty. Aha! Ito ang tunay na yaman. Isang impormasyon ay nagkakahalaga ng 300. 40% na kita. Hahaha. Sino mang hindi makabayad, patayin siya. Lenwe. Kunin ang ifesi. Ihagis mo na. Ha? Ang ganda naman. Noong nanghihiram ako ng pera, hindi naman ganyan ka maalalahanin. Matagal na akong nagbago.
Sinasabi ko sa'yo na sumuko ka na agad. Darating na ang mga tao namin. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Nabackup na ng mga pulis ang mga datos mo. Lene. Ano? Akala mo ba totoo yung itinapon ko kanina? Totoong yes drive ito, nandito lang. Sanduo, pinaglalaruan mo ako. Sanduo, nakalimutan mo ba? Noong mga nakaraang taon, tungkol sa Starlight Ellie. Anong tungkol? Yung babae may utang. Dinala mo ang mga tao para harangin siya. Inilok mo siya sa kwarto ng 3 araw at 3 gabi. Palagi siyang nakabukas ang bintana. Nasira ang binti niya. Hindi ako gumawa niyan, haha. Kung gusto mong, papakita ko sa iyo ang video. Sobrang natuwa ka noon habang tumatawa. Hindi yon siya. Ako yon, ako si Wang Li. Nasa katawan ako ni Xu Sanduo. Ano bang kalokohan ito? Lene. O si Wang Li. Siya si Xu Sanduo. Nagpalitan kami ng kaluluwa. Ako yung sinasabi mong hayop. Hahahaha. Susanduo. Sabi ko, bakit ka naging ganito ka pambabae? Hahahaha. Ngayon, isasama natin ang mga bagong utang at lumang utang. Ilagay mo ang kutsilyo. Ngayon, papatayin ko kayong dalawa ng mga halimaw na nagpalitan ng kaluluwa. Mamatay ka, Denan. Ako. Nagpalitan na ba tayo? Ano ang papalitan? Ay. Dalhin siya. Ayos lang ba kayo? Ayos lang. Walang nagbago sa katawan. Hahaha. Talaga bang akala nyo nanalo kayo? Ay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Ibigay mo na sa akin ang Ifesi. Kung hindi, magpapakamatay tayo pareho. May ilaw pa yung bomba mo habang nagbubuga ng ilaw. Ang yabang mo. Alam mo bang ito ang pinakabagong remote control na pwedeng magpasabog? Ikaw. Hindi ito yung remote control ng Ngi sa ospital natin. Huwag kang nagbibintang, ito ang na-modify ko na. Yele, Li Jiangwu, ibaba mo na ang remote. May pag-asa ka pang makaligtas. Tumahimik ka na, matanda. Nagnakaw ako ng 20 milyong sa daan pabalik. Ibinenta ko ang lahat ng impormasyon ng aming mga pasyente. Nagsinungaling pa ako. Makakabalik pa ba ako sa utang ko? Ah, Li Jiangwu, kalma ka. Isara mo na ang mabaho mong bibig. Kung magpapatuloy pa kayo sa panggugulo, pindutin ko na ang detonation button. Director Lei, sigurado ka bang ito ang detonation button? At hindi ako nagkakamali. Yung nakatali sa'yo ay mga paputok na ginamit natin noong bagong taon. Ay, pangbata pa ang safety version. Huwag kang magpapaputok, huwag mong sasabog ako. Ito ay pampasabog. Sige, pindutin mo na. Mapatay tayo, mapunta sa impyerno. Ako pa ang magiging subordinate mo. Araw-araw mag-uulat ako sa'yo. Totoo ba ang sinasabi mo? Imposible na makapag-utot. Siguradong binibiro mo ako. Oy, matandang aso, bakit ka nagising? Aha, Ay naku, hey, ikaw. Hindi kayo marunong sumunod sa batas ng martial arts. Hindi sumusunod sa batas ng martial arts. Talagang mga paputok. Mali pa ang pagkakaayos. Naka-inward ang mga PC. Sinasabi ko sa inyo. May natitira pa akong baraha. Pwe, may kasong higit sa 30 milyon. Kayo, hindi kayo marunong magpahalaga sa kabutihan, pwe. Tunay niyang pyrotechnics ito. At nakasuot pa ng kabaligtaran.
Naka-inward ang mga PC. Sinasabi ko sa inyo. May mga nakatago pa ako. Hahaha. Nakatago ako sa ospital ko. Ng buong 100 na pino at magaganda kong litrato. Hahaha. Bawat isa ay kasing laki ng seal. Pero hindi nyo ito mahahanap. Hindi nyo ito kailanman mahahanap. Hahaha, mas mabuti pang kalimutan na ang bibig niya. Iwanan na lang ang mga pangit na litrato para sa kanya. Nakakawawa naman tingnan. Mas maganda pang dalhin kayo kaysa akin. Hindi nyo mahahanap. Sa huli, ako pa rin ang nanalo. Ako ang nanalo. Hahaha. Okay na ba? Mas okay na. Sabi ng doktor, makakalabas na ako pagkatapos ng 2 araw na pahinga. Sasabihin ko sa'yo, nayos na ang usapin tungkol kay Din Chen. Anong pagbebenta ng peking gamot? Impormasyon tungkol sa pagpapautang para sa kagandahan. Kinasasangkutan ng mahigit 30 milyong. Nahuli na rin sila. 3 ospital ang kasangkot. Lahat ay may kooperasyon. At para sa usaping ito, si Chairman Chen ay nagtatagpa ng isang grupo ng investigasyon upang imbestigahan ang bagay na ito. Hindi ko sila palalampasin. Yo hahaha. Nandito kayong dalawa. Chen, humiga ka muna. Nagpasya ang grupo. Magtatag ng medikal na alitan na pag-aayos. Ito ay tututok sa mga reklamo at alitan ng pasyente. Molly. Ako si Susan Duo. Susan Duo, handa ka bang pamahalaan ang sentrong ito? Gamitin ang iyong karanasan para tulungan ang mga pasyente na ipaglaban ang kanilang karapatan. Ako ay isang gangster. Alam mo ang kanilang mga paraan, at alam mo rin kung paano sila harapin. Sige, pero may kondisyon ako. Gusto kong isama si Xiaoya at ang iba pa. Sila ang pinaka nakakalam sa mga taktika ng beauty loan. Sige, ayos lang. Sang-ayon ako sa'yo. Hahaha. Ha? Anong nangyari? Sabi nila, bumagsak na ang mukha ko. Kailangan ng lifting. Nagdala ako ng 150,000. Ate, huwag kang umiyak. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Tutulungan kitang punitin ito. Sa tingin mo, maibabalik pa ang katawan natin? Ay, hindi ko alam. Pero ayos na rin naman ito ngayon. Ginagamit mo ang katawan ko. Gumagawa ng mga bagay na hindi ko akalain noon. Gamit ang katawan mo. Para protektahan ang mga taong dati kong minolestya. Di ba't parang binabayaran ko na ang kasalanan ko? Parang mali, di ba? Pero parang may katwiran din naman. Haha, na. Hahaha. Naubos ang sinehan. Ano yun? Nagising ang pasyente sa gitna ng operasyon at sinabing siya ay tao mula sa dinastyang Qing. Nakapagbigkas pa ng isang sinaunang tula. Sige, alam ko na. Ipadala mo sa akin ang address. Tara, aalis tayo para sa fieldwork. May 2 pa akong libro na hindi pa natatapos. Mas mahalaga ba ang magbasa o ang manghuli ng multo? Taon ng Guangzhou 23. Noong ako'y nagsisilbing pinuno ng mga doktor. Nakakita rin ako ng katulad na kaso. Anong pangalan mo, bata? Ang apelyido ko ay Chen. Pangalan ko ay Shosu. Kayo ang mga kaibigan na nagpalitan ng kaluluwa noong nakaraan, di ba? Paano mo nalaman? Dahil sa espada ng pagkuha ng kaluluwa. Na-aksidente kong naiwan sa mundo 50 taon na ang nakaraan. Nagsimula pa lang ang laro ng mga eksperimento.